Bubuksan na ba ang bank record at tax records ni VP Sara? At yan ang aalamin natin sa JP Amazing Stories. Nagharap ang prosecution at defense panel sa Senate Impeachment Court upang pagdebatehan kung dapat bang maglabas ng subpena para sa bank records, tax records at Anti-Money Laundering Council o AMLC documents ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Manscarpio. Ayon sa prosecution, kailangan ang mga dokumentong ito upang malaman ng impeachment court ang buong katotohanan tungkol sa Article 2 ng Articles of Impeachment. Nakapaloob umano rito ang aligasyon na nagkaroon si VP Sara ng unexplained wealth na hindi tugma sa kanyang lawful income at sa mga idineklara niya sa kanyang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Iginiit ng prosecution na hindi maaring gamitin ang bank secrecy bilang dahilan upang hadlangan ang Senate Impeachment Court. Ayon sa kanilang argumento, malinaw na may exception ang batas sa confidentiality ng bank deposits kapag ang kaso ay may kinalaman sa impeachment. Sinabi rin ng prosecution na maaari umanong mailabas ang personal at financial information kapag may valid subpoena na inilabas ang korte. Para sa kanila, may kapangyarihan ang impeachment court na humingi ng mga dokumentong makatutulong sa pagdedesisyon kung may pananagutan ang isang impeachable official. Inilahad din ng prosecution ang umano'y impormasyon mula sa EMLS report na naunang isinumiti sa House Committee on Justice. Ayon sa kanilang presentasyon, malaki raw ang itinaas ng financial activities ni VP Sara simula noong 2007 nang siya ay nagsisilbi pa bilang Vice Mayor at kalaunan ay Mayor ng Davao City. Binanggit ng prosecution ang ilang halaga ng financial movements na umano'y umabot sa mahigit 700 million pesos noong 2009, mahigit 648 million pesos noong 2010, at mahigit 597 million pesos noong 2011. Ayon sa kanilang argumento, maaring umabot sa humigit kumulang 3 billion pesos ang kabuang financial transactions mula 2007 hanggang 2013. Gayunman, ang mga halagang ito ay bahagi lamang ng aligasyon at ebidensyang gustong ipasuri ng prosecution. Hindi pa ito nangangahulugang napatunayan na may illegal na transaksyon o unexplained wealth si VP Sara. Kailangan pa itong suriin, questionin at sagutin ng defense panel sa loob ng impeachment trial. Para sa prosecution, relevant ang mga record kahit nangyari ang ilang transaksyon noong Vice Mayor at Mayor pa lamang si VP Sara. Ayon sa kanila, kailangang makita ang buong record niya bilang public servant upang malaman kung fit o unfit siyang magpatuloy bilang Vice President. Ipinaalala ng prosecution na idinagdag sa 1987 Constitution ang betrayal of public trust bilang ground for impeachment. Kasama umano rito ang mga kilos na maaring magpakitang hindi nakarapat-dapat manatili sa pwesto ang isang public official. Ginamit din ng prosecution bilang halimbawa ang impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. Sa naturang paglilitis, pinayagan umano ng Senate Impeachment Court ang pagsusuri sa ilang records na nagmula pa sa panahon bago naging Chief Justice si Corona. Ayon sa prosecution, ipinatawag noon ang mga bank officials upang dalhin ang mga dokumento ng peso bank accounts ni Corona. Tinanggihan din umano ng impeachment court ang motion ng defense na ipawalang bisa ang subpena at pigilan ang paggamit sa mga bank records. Ipinaliwanag ng prosecution na layunin ng subpena noon na malaman kung naisama ba ni Corona sa kanyang SALN ang kanyang mga bank deposits. Dahil dito, naniniwala silang maaari ring gamitin ang parehong prinsipyo sa paghingi ng financial records ni VP Sara at ng kanyang asawa. Iginiit din nila na nasa Senado ang sole power to try and decide impeachment cases. Binanggit nila ang desisyon sa Francisco versus House of Representatives, kung saan sinabi umanong isang political question ang pagtukoy kung ano ang maituturing na impeachable offense. Sa pagtatapos ng kanilang argumento, binanggit ng prosecution ang Article 11, Section 1 ng Constitution na nagsasabing ang public office ay isang public trust at kailangang maging accountable sa taumbayan ang lahat ng public officials. Ngunit mariing tumutol ang defense panel sa pagpapalabas ng mga subpena. Ayon sa defense, hindi maaring gamitin ang impeachment process upang magsagawa ng malawakang paghahanap ng ebidensya na walang malinaw na limitasyon. Binanggit ng defense ang desisyon ng Supreme Court sa Duterte versus House of Representatives.
Ayon sa kanila, nilinaw sa kasong iyon ang constitutional requirements ng impeachment, kabilang ang due process at ang tamang pagtukoy kung ano ang maituturing na impeachable offense. Ipinaliwanag ng defense na ang corona impeachment trial ay nangyari bago inilabas ang desisyon sa Duterte versus House of Representatives. Para sa kanila, hindi maaaring basta gamitin ang lahat ng nangyari sa corona trial dahil may mas bagong guidelines nang inilatag ang Supreme Court. Ayon sa defense, kahit walang sino man ang dapat ituring na above the law, walang tao rin ang dapat pagkaitan ng proteksyon na ibinibigay ng batas at ng konstitusyon. Kailangan umanong timbangin ng Senate Impeachment Court ang accountability at due process. Pagkatapos ng oral arguments, pinuri ng presiding officer ang magkabilang panig dahil sa mahinahon at magalang na debate. Partikular niyang binati sina Congressman Chel Jokno at Attorney Michael Poa sa paraan ng kanilang pagpapaliwanag ng kani-kanilang legal positions. Bago magsagawa ng caucus ang mga senator judges, nagtanong si Senator Judge Alan Peter Cayetano kung may ihaharap bang witness ang prosecution sa susunod na hearing. Sinabi niyang marami pa siyang gustong linawin tungkol sa mga hinihinging subpoena. Ayon kay Cayetano, hindi lamang isang simpleng issue ang nasa harap ng impeachment court. Magkakaiba umano ang tanong kung dapat ipatawag ang records ni VP Sara, ang records ng kaniyang asawa, ang peso at dollar accounts, ang company accounts, pati na ang AMLC at tax records. Ipinaliwanag niya na maaring magkaiba ang kanyang boto depende sa dokumento at taong sakop ng subpena. Ang naging posisyon niya sa corona trial ay hindi umano nangangahulugang pareho rin ang magiging boto niya tungkol sa records ng asawa o mga kumpanyang inuugnay sa respondent. Gusto rin niyang questionin ang magkabilang panig tungkol sa relevance ng records at kung ang hinihinging supena ay maituturing bang fishing expedition. Para kay Cayetano, dapat malinaw ang paliwanag ng impeachment court upang maunawaan ng mga panig kung bakit pinayagan o tinanggihan ang isang request. Mahalaga rin umanong magkaroon ng malinaw na ruling sakaling maghain ng motion for reconsideration ang alinmang panig o dalhin ang usapin sa Supreme Court. Gayunman, iginiit ni Senator Judge Francis Pangilinan na dapat munang sundin ang naunang napagkasunduan na mag-caucus ang mga senator judges pagkatapos ng oral arguments. Sa kanilang caucus, napag-alaman na hindi pa lahat ng senator judges ay natapos basahin ang mga memorandum na isinumite ng prosecution at defense. Itinuring din nilang komplikado ang legal at constitutional issues na nakapaloob sa dalawang motions for the issuance of subpoenas. Dahil dito, nagpasya ang Senate Impeachment Court na ipagpaliban muna ang kanilang aksyon. Sa halip na agad aprubahan o tanggihan ang subpoena para sa bank, tax at AMLC records, itinakda nilang ipagpatuloy ang pagtalakay sa susunod na Lunes. Sa nasabing hearing, bibigyan ang mga senator judges ng pagkakataong magtanong sa prosecution at defense. Ayon sa rules, bawat senador ay maaaring bigyan ng hanggang 10 minuto, ngunit hindi maaaring lumampas sa 1 oras ang kabuang questioning para sa bawat panig. Sa ngayon, nananatiling hindi pa tiyak kung pahihintulutan ng impeachment court na mabuksan ang financial records ni VP Sara Duterte, ng kanyang asawa at ng mga kumpanyang maaaring maiugnay sa kanila. Malinaw na ang magiging desisyon ay hindi lamang tungkol sa pagiging confidential ng mga dokumento. Kailangan ding pagdesisyonan ng mga senator judges kung relevant ang mga records sa Article 2, kung sapat ang legal basis ng subpoena at kung napoprotektahan pa rin ang karapatan sa due process ng respondent. Sa pagpapatuloy ng hearing, inaasahang sasagutin ng magkabilang panig ang mas detalyadong tanong ng mga senator judges bago tuluyang magpasya ang Senate Impeachment Court kung bubuksan ba ang bank, tax at AMLC records o mananatiling confidential ang mga ito. Your Honors, there's also a repeated citation of the Corona case. But we would just like to point out that the Corona case was tried, decided upon way before Duterte versus HOR. And Your Honors, since it was decided before Duterte versus HOR, the Supreme Court was fully cognizant of what happened in the Corona trial. And yet, Your Honors, they imposed these guidelines. In fact, the line itself in the Duterte versus HOR is we clarify, I quote, we clarify the constitutional requirements of impeachment. At kasama doon yung nabanggit namin kanina on what constitutes
an impeachable offense. And that is very clear. Marahil, sinasabi natin na yon ay isang obiter. Pero, Your Honors, paano po magiging obiter yon? Kung yun mismo ang itinakbo ng desisyon. The fact that the one-year bar was triggered was only the effect of not abiding by the due process clause of the Constitution. And lastly, again, Your Honors, we do not disagree with the prosecution in terms of accountability. Again, no one is above the law, but no one should also be deprived of the protection given by law, Your Honors. Thank you. Bago mag-recess ang mga senator judges para mag-usap sa caucus, nais kong sambitin sa record na binabati ko ang magkabilang panig, partikular si Congressman the Honorable Chal Jokno, gayon din si Attorney Poa, sa isang mahinahon, malumanay, maginoo at magalang na diskurso at debate kaugnay sa may tuturing nating kontrobersyal na isyong ito. At inaasahan ko, yan din ang magaganap sa caucus at sa aming pagbabalik matapos nito. Senator Judge Alan Cayetano is recognized. Thank you, Presiding Officer. Very eloquently said. Before we go to our favorite subject, recess, the prosecutor was going to say something about Monday witness. Can we hear that? Because if I don't want to preempt, but can we hear that? Because if they're not going to have witnesses on Monday, I have a proposal. I'm sure they will. They were, in fact, on the verge of announcing it. No, because, Mr. President, this is what I wanted to say. We do need the caucus, but after hearing both sides, I really have many questions, and I think we should really dapat mahimay. But after hearing them, I think there's a couple of issues we will agree on, but I'd rather ask my questions on Monday. So if everyone agrees, then we can caucus but allow them to adjourn, no? Unless someone wants to ask after our caucus. We will hear the lead prosecutor. However, Senator Judge Cayetano, it is the predisposition of the presiding officer, given that we don't have any witnesses today, to settle this matter and this issue today. It's the only matter for us to discuss anyway. That's my point, Senator Judge. No, I'm reviewing the rules. Hindi naman tayo tatagal pag per legal issue kasi nakalagay naman not more than 2 minutes eh. So, meaning for example, for me, issuing the subpoena is not one issue. Whether the subpoena is to the VP or to her husband is two separate issue. Peso account or dollar account is a separate issue. Whether or not the company's accounts, etc., should be subpoena is a different issue. But for me to decide, I want to ask the prosecution and the defense about that. So medyo mahaba-haba talaga. To answer the Senator Judge, we have a precedent, and I think if I remember correctly, it involves the good gentleman himself. When then Senate President Enrile made a ruling with respect to the request for the issuance of a subpoena against the former Chief Justice Corona and his family, the gentleman agreed with respect to not issuing the subpoena against the Chief Justice, but disagreed with respect to not issuing with the family. No, And I the ruling of the was chair- correct there. That was the first. The rules of court says pwede pagka son-in-law. But I was overruled by Senator Exactly. Enrile. I appealed. The body agreed with him. So even if I was correct, I was overruled. But my point is, Mr. Presiding Officer, that was one simple issue. That's why I didn't argue. I'm saying this seems to be like 2 subpoenas. But there are several subject matters, AMLA, etc. And remember, this is Article 2. What's our assumption? August or September pa to iti-take up eh. So I'm just saying, so for example, no, we all agree on the ruling. It benefits one side. We should tell them why we ruled that way
so that if they file a motion for reconsideration or they go to the Supreme Court, malinaw din yung ruling natin doon. There are substantive issues here. There are some issues, as eloquently said by Congressman Shel Jokno. Alangan namang bagbago ako ng stand kung pare-pareho yung issue about, let's say, bank account. So, you know my vote on that, di ba? But my vote on Chief Justice Corona doesn't mean it's the same vote if it was on his spouse and the companies that are under his name. I can tell you honestly right now, I don't know what to vote for, what my vote will be. But I do know that these are two important issues. Even the definition of definiteness and the definition of fishing expedition, I want to pursue that with them. With the permission Your of Honor, Senator sir. Judge Allen, can we discuss that in caucus? Yes, yes. Instead of- So I'm just saying, if we're going to discuss it and maraming magtatanong, do you want them to go home and we can extend till Thursday next week or whatever? No, not at this time. Okay. We can advise Yeah, I them submit to properly the presiding at the officer. appropriate time. Senator Judge Pangilinan. Now, just to reiterate the earlier manifestation of the presiding officer, we agreed to go on caucus after the presentation, Yes. after the oral argument. So let us stick to the agreement, Mr. President, Mr. Presiding Officer. Thank you. Umaasa pa rin ako na magiging mahinahon yung caucus. So we move to Chair declares a recess. We will advise the parties as to what time we will most likely finish once we know that we are in the process of winding up. In the meantime, kindly relax and study the next witnesses you will be presenting.